Pero ang pagsabog na ito ay nasa isip lang pala ni Monet dahil bago pa niya ito mapindot ay natumba na siya dahil ang sinaksak pala ni Caesar ay ang puso niya at hindi kay Smoker. Sa flashback ay ibinalik na pala ni Lo ang puso ni Smoker. Kaya ngayon ay nagtatanong ang Vice Admiral dahil akala niya ay hawak ni Caesar ang kanyang puso. Kaya kinwento ni Lo na upang makuha ang tiwala ni Caesar ay binigay niya ang puso niya kapalit ng puso ni Monet. Kalaunan ay nakuha niya naman ang puso ni Smoker nung naglaban sila. Ngunit ang binigay pala ni Lo na puso kay Caesar ay ang puso ng sekretary nito. Kaya nang sinaksak ni Caesar ang puso ay si Monet ang namatay. Samantala nasusunog na ang Thousand Sunny pati na Tin si Frankie. At si Baby 5 naman na nagpasabog nito ay muling nabuo ang katawan. Ngunit kalaunan ay muling bumangon si Frankie at inatake ang babae. Kaya nag-transform na malaking baril si Baby 5 at pinagbabaril ang robot pero hindi umubra ang mga bala. Saka binigay ni Buffalo ang kanyang bazooka at agad nitong tinira si Frankie. Samantala nababahala ang mga pirata dahil gumuguho na ang lugar. At may nahulog pang malaking bato sa daanan nila kaya umakyat si Zoro upang gumawa ng paraan. Dahil sa isang iglap ay nahiwa niya ang malaking bato kaya natuwa ang mga kasama. Pero nakita nilang nasa likod na ang poison gas kaya nabahala ang grupo. Samantala hinahanap ni Sugar ang young master na si Doflamingo. Ngunit ang tanging nakita na lang nila ay ang nakabukas na bintana sa ika-4 na palapag. Kaya naisip ni Lauji na kumilos na naman mag-isa si Doffy. Samantala si Doflamingo ay patungo na pala sa Punk Hazard upang personal na tapusin sila Luffy. Walang tigil ang pag-atake ni Baby 5 sa robot ni Frankie. Subalit na natiling matibay ang katawan ng General Frankie. Kaya naman nag-transform na isang flying disc si Baby 5 at inihagis siya ni Buffalo patungo sa cyborg, subalit inatake lang ito ng samurai ni Frankie. Kaya nag-transform naman ng babae na isang fire girl at binugahan siya ng apoy. Saka inihipan ito ni Buffalo para tuluyang masunog si Frankie. Subalit wala din palang epekto ang apoy sa katawan ng robot. Kaya ang susunod ay nag-transform ang babae na isang kalawit at pinaikot-ikot ni Buffalo ng napakabilis. Saka umatake at tagumpay naman nilang natusok ang katawan ng General Frankie. Pero kinuha naman siya ng robot at inihagis. Pagkatapos ay pinalabas ang cannon sa mga kamay ng robot. Saka umatake si Frankie ng General Cannon sa dalawang alagad ni Doflamingo kaya natalo ang mga ito. Pagkatapos ay nakitang nawasak din ang bundok sa harapan. Saka nakita niyang nasa ibaba si Caesar. Ngunit sa kabila ng nangyari ay buhay pa rin pala ang dalawa. Samantala nakikita na nila Luffy ang labasan ng tunnel. Pero may nakikita din silang poison gas sa dadaanan. Kaya gumawa ng paraan si Nami para matanggal ang mga ito. Kaya naman ligtas na nakalabas ang ating mga bida. At nakahinto ng ligtas ang malaking cart bago umabot sa sirang riles. Pagkatapos ay nagsaya ang lahat ng makita na ligtas ang lahat. Tapos namangha ang lahat ng makita ang astig na robot ni Frankie pero walang pake ang kababaihan. Dito ay nakilala ni Lo sila Buffalo at Baby 5. Kaya naman agad na tumakas ang dalawa at kinuha pa nila si Caesar na siyang talagang pakay nila. Ngunit lagot daw sila sa sniper ng Straw Hat. Pero nais pa rin itong atakihin ni Lo kaya pinigilan nila Luffy dahil magaling ang kanilang sniper. Saka si Nami ay nais din daw umatake dahil tumatakas na ang kalaban. Inihanda ni Usopp ang kanyang sandata, saka kumain pa ito ng kumain ng mga bato. Nakita naman ito ni Baby 5 kaya naging alerto sila. Si Nami ay nagpalabas ng weather egg. Tapos binasag ito kaya naglabas ng napakalaking thundercloud. Saka gamit ang sandata ni Nami ay inutusan niya ang kidlat kaya tinamaan ang 3 bata ni Doffy. Kaya nahulog ang mga ito mula sa ere, ngunit aatake pa si Usopp gamit ang mga bato na nakain ng kanyang alaga. Pagtira nito ay lumabas ang napakaraming mga bato kaya nakawawa ng husto si Buffalo. Si Caesar ay hindi tinatabla ng mga bato pero ginawa din palang bala ni Usopp ang si Prism Stone kaya nawala ng lakas at nahulog ang Mad Scientist. Kaya naman hindi nakatakas ang 3 mga bata ni Doffy. Subalit paparating na pala doon ang boss ng 3 na si Doflamingo. Samantala isang lalaki ang sakay ng isang penguin na patungo din pala sa Punk Hazard. Naghihintay na lang sila Smoker nang kukuha sa kanilang navy ship. Si Brownbeard ay balak daw magpa-aresto dahil nangako daw si Smoker na gagamutin ang mga ginawa sa kanya ni Caesar kung gagawin ito. Samantala ang 3 tauhan ni Doffy ay nahuli na rin nila. Sila Sanji naman ay gumagawa ng malaking kalan para sa pagkain nila. Habang si Kinemon ay hindi pa rin nila napapagaling. Nagsimula din sila na ayusin ang layag ng barko. Ayaw pumayag din namin na dalhin nila Tashigi ang mga bata sa Navy dahil kasalanan daw nila ito. Kaya humingi ng tawad si Tashigi at sinabing nais niyang matulungan muna ni Dr. Vegapunk ang mga bata bago nila ito dalhin sa mga magulang. Si Chopper ay sumilip sa silid kung nasaan si Lo dahil curious siya, pero labis na nakakatakot ang nakita kaya nagsumbong sa kanilang captain. Si Brook naman ay natumba ang estatwa ni Kinemon kaya tuluyan itong nawasak. Ngunit dahil dito ay gumaling na rin ang samurai. Kaya nasipa ni Sanji dahil sa pagtataka. Dahil sa nakita ay nakapag-transform na rin si Momonosuke sa human form nito.
Kaya masayang-masaya ang dalawa sa muling pagkikita ng mag-ama. Tapos gumamit siya ng kakayahan upang magkaroon ito ng damit. Ngunit nagugutom pa rin ang batang samurai kaya nawala ng malay. Si Chopper ay nagagalit kay Law dahil sa nakita niyang ginagawa nito sa mga bata. Pero pagpasok ni Chopper ay maayos na ulit ang mga kalagayan ng mga ito. Dahil tinanggal daw ni Law mula sa katawan nila ang mga masasamang parte kaya guminhawa ang pakiramdam nila. Pero si Mocha ay hindi pa rin nagigising kaya nag-aalala sila. Dumating si Tashigi at sinabing dadalhin nila ang mga bata pero ayaw ng mga ito. Samantala si Nami ay napakaganda ng mood dahil sa nangyaring usapan nila ni Tashigi. Dahil naaalala niya pala si Bellamere na naging isa ring Navy noon. Samantala si Sanji ay nagsimulang magluto ng pagkain para sa lahat. At nang matapos ay napalunok na lang si Momonosuke sa nakitang inihain ng cook. Giit ng bata na hindi sila kumakain ng bigay ng ibang tao. Pero ang tatay nito ay nagsimula ng kumain dahil may tiwala na daw siya sa Straw Hat. At kailangan na rin talaga nilang kumain dahil kung hindi ay mamamatay na sila sa gutom. Kaya kumain na ang kanyang anak habang umiiyak. Ang mga G5 soldier naman ay kinapala na rin ang mga mukha para makakain. Ngunit sinabi ni Law na kailangan na nilang umalis bago pa sila datna ng isa pang kalaban. Pero imbis na umalis ay nagyaya pa si Luffy ng kasiyahan kaya di makapaniwala si Law. Kaya sama-sama at masayang kumain ang lahat sa masarap na luto ni Sanji. Samantala si Chopper ay nag-aalala pa rin kay Mocha. Ngunit nagising na rin ito sa wakas. Dahil dito ay nagpasalamat sila sa ginawa ni Law. Masayang ibinalita ng G5 soldiers na sinabi na sa kanila ni Caesar ang sikreto upang mailigtas ang mga tinamaan ng poison gas. At nagtataka daw si Smoker kung bakit hindi siya pinatay ni Law. Giit ni Law na wala siyang dahilan para patayin ito. Samantala ang ating mga bida ay patuloy ang kasiyahan. Ngunit pagkatapos kumain ng mga damuho ay naglagay ulit sila ng guhit na bawal daw puntahan ng mga pirate. Kaya sinabi ni Luffy na kanina lang ay ang sarap ng food trip nila. At kalaunan ay umalis na rin ang mga bata ngunit pinipigilan ng mga sundalo na makita nila ang mga pirata. Dahil giit ng mga ito na ang mga pirata ay mga salot sa lipunan at ang Navy ang mga tagapagligtas. Pero naiiyak ang mga bata dahil ang mga piratang ito ang mga nagligtas sa kanila. Kaya pinatigil na ni Tashigi ang mga sundalo. Ngunit sinabi ng mga ito na kung hindi daw nila sasabihan ng mga masasamang bagay ang Straw Hat Pirates ay patuloy nilang magugustuhan ang mga ito. Pagkatapos nagpaalam na ang mga bata sa mga pirata. At sunod ay sama-samang umalis ang Straw Hat Pirate kasama si Law sakay ng kanilang barko at naghanda sa susunod na adventure. Samantala nakita ni Doflamingo ang mga ulo ng mga tauhan niya at sinabi ng mga ito na tinraidor sila ni Law. Saka nagsalita si Law sa Transponder's Tale at sinabing hawak niya si Caesar. Tinanong ni Doffy kung nasaan ang katawan nila Baby 5. Pero sinabi lang ni Law na alam niyang natatakot si Doffy na malaman ni Kaido na hindi na siya makakapag-produce ng artificial devil fruit. Kaya sinabi ni Doffy na magbabayad siya ng malaki para mabawi si Caesar. Pero ang nais ni Law ay ang mag-resign si Doffy sa pagiging warlord. Ngunit ang magiging kapalit nito ay magsisimula ng huntingin si Doffy ng Navy Admirals. Dahil dito ay naipit si Doffy sa hindi magandang sitwasyon kaya galit na galit. Sa Thousand Sunny ay nakahinga na rin ng maluwag ang bawat kasapi ng Straw Hat Pirates. Si Chopper naman ay inaayos ang ilong ni Caesar na winasak ni Luffy. Giit ni Frankie na pangwalo na si Brook na nagtanong kung nasaan ang Mini Mary. Kaya kinwento nito noong tumakas siya gamit ang utot at nahanap niya ang Sunny, kaya ginamit niya ito para hanapin ang Mini Mary. Pagkatapos ay ginamit niya ang General Frankie upang hindi siya maapektuhan ng poison gas. Nanghingi ng tsaa ang mag-ama kay Brook at sabay din silang uminom. Saka nagtanong ang mga pirate kung bakit nandito pa rin ang dalawa. Giit ng samurai na bababa na lang daw sila sa susunod na isla at wala naman itong problema sa mga pirata. Kalaunan ay sinabi ni Law na ang susunod nilang destinasyon ay ang Dressrosa. Samantala sa Punk Hazard ay nagsuot ng mga bunny suit ang G5 soldiers para hanapin ang mga kasamahan dahil ayon kay Caesar ay mananatiling buhay ang mga naging bato sa loob ng 12 hours. Nagpasalamat naman si Brownbeard dahil pinayagan siya ni Smoker na hanapin ang kanyang mga tauhan. Samantala ang mga katawan pala nila Baby 5 at Buffalo ay naiwan sa Punk Hazard. Nang mapansin ng mga ito na may paparating sa kalangitan. At saka dumating ang mga ulo ng dalawa dahil dinala pala ni Doflamingo ang mga ito. Kaya natakot ang mga sundalo dahil isa sa 7 warlords of the sea si Doflamingo. Dahil sa galit ay gumamit si Doffy ng Conqueror's Hockey kaya nakatulog ang mga ito. Ngunit nadismaya siya dahil hindi na niya naabutan sila Trafalgar Law. Tapos ang iba pang mga tauhan ay hindi makagalaw dahil sa string ni Doffy. Saka inutusan pa nito ang mga katawan na barilin ng mga kapwa sundalo kaya wala nang nagawa ang mga ito. Sumuntok si Smoker pero hindi tumama sa warlord. Tinanong ni Doffy kung saan patungo sila Law pero hindi sinabi ni Smoker. Dahil dito ay inatake ng warlord ang Vice Admiral. Saka sumugod si Smoker pero nakailag si Doflamingo. At pinagsusuntok niya ito hanggang sa matamaan niya ang pader. Pagkatapos ay sa ere naman naglaban ng dalawa gamit ang kanilang mga kakayahan. Dahil sa lakas ni Doffy ay nawasak niya ang isang bundok. Tumigil ang dalawa pero si Smoker lang ang napinsala.
Saka nagtataka ang mga bata ni Smoker kung bakit hindi nito gamit ang anti-devil fruit batuta. Kaya naalala ni Smoker na nawasak ito ni Virgo sa kanilang labanan. Sumugod ang mga sundalo sa Warlord kaya sila daw ang unang papatayin ni Doffy. Subalit pinrotektahan sila ng Vice Admiral kaya naman ito ang napinsala ng atake ng Warlord. Giit ni Kinemon na ang Dressrosa din ang nais nilang puntahan. Nang biglang maging wild ang mga alon pero natutuwa pa si Luffy. Giit ni Law na kailangan nilang umikot upang ligtas na makapunta sa Dressrosa. At dito pa lang nila nalaman na nakipag-alyansa pala si Luffy kay Law upang patayin ang isa sa 4 Emperors. Samantala si Caesar ay inis na inis sa kanyang sinapit. Pero sinipa lang ito ni Sanji kaya nagalit si Chopper dahil pinapagaling niya daw ito. Kinwento naman ni Law na ang mga malalakas na pirata sa New World ay may kanya-kanyang teritoryo. At ang mga ito ay nagpapasakop sa isa sa mga 4 Emperors para manatiling ligtas. At ang Emperor daw na business partner ngayon ni Doffy ay walang iba kundi si Kaido the Beast na siyang target nila. Samantala si Smoker ay malapit ng tuluyan ni Doffy. Kaya inihanda nito ang kanyang atake sa mukha ng lalaki pero pinigilan siya ng isang lalaki dahil dumating pala doon si Aokiji. Pero tinuloy pa rin ni Doffy ang pag-atake kaya ginawa siyang yelo ni Aokiji pati na ang buong lugar. Ngunit nabasag dito ang yelo. Saka naglakad papalapit si Doffy sa dating admiral. Pero hindi na ito lumaban dahil alam niyang matatalo lang siya. Sa kanya tinanong kung ano ba ang plano ni Aokiji pero hindi ito sumagot. Dahil sa nangyari ay umalis na lang sila Doffy at nagpas siyang bumalik sa Dressrosa. Kalaunan ay sinabi ni Aokiji na pinuntahan niya talaga dito si Smoker. Saka sinabing kailangan daw bantayan ng Navy si Doflamingo. Pagkatapos ay umalis na ito at sinabing ilihim na nagpakita siya dito. Nang marinig ng mga samurai ang pangalan ni Kaido ay nagalit ang mga ito kaya naging dragon na naman si Momonosuke. Giit ni Law na dahil sa negosyo nila Kaido at Doflamingo ay nagkaroon ng maraming artificial devil fruit ang maraming mga tauhan ni Kaido. Kaya kailangan nila itong gawa ng paraan kaya naman ang susunod nilang plano ay ang wasakin ng isa pang factory ni Doffy sa Dressrosa. Saad naman ni Kinemon na bihag daw ni Kaido ang isa sa mga kaibigan niya. Kalaunan ay nagsimulang umulan ng yelo, kaya umakyat si Nami at naghanda ang grupo. Nang mahanap ni Nami ang safe spot ay ipinag-utos na gumamit sila ng coup de burst patungo doon. Tapos may mahuhulog pang malaking yelo ngunit nakatakas sila gamit ang coup de burst ng Sunny hanggang sa makaligtas ang grupo. Kaya pinagmalaki ni Frankie ang barko na kanyang nilikha. Kalaunan ay niyaya ni Nami si Momo na mamasyal sa loob ng barko. Kaya nagtungo sila sa iba't ibang parte ng Thousand Sunny. Pagsapit ng gabi ay alerto pa rin sila Usopp at Chopper dahil sa nakakatakot ang kaaway nila ngayon na si Doflamingo. Si Kinemon ay inaatake si Zoro dahil pinagbibintangang kinuha ni Zoro ang espada ni Ryuma na siyang bayani sa Wano Kingdom. Ngunit nang sinabi ni Sanji na naghanda siya ng pizza ay tumigil na si Kinemon sa kahinanap ang anak. Giit ni Nami na kasabay daw itong maligo ngayon ni Robin kaya nainggit ang tatlo. Kaya naman agad silang nagtungo sa dalawa nang makita nilang nakakapit na parang unggoy si Momonosuke sa mga siopaw ng dalaga kaya inggit ang mga menyok. Dahil dito ay umiyak si Momo kaya pinagsasapok ni Nami ang mga menyok. Pagkatapos ay ang mga siopaw naman ni Nami ang pinagdiskitahan ni Momo. Kaya naman inis na inis ang tatlong menyok saka tinignan pa sila ng bata na nang iinis kaya lalong nagselos ang mga ito. Subalit sa malayo ay hindi nila alam na isang nilalang ang nagmamasid. Paglalim ng gabi ay napakasarap ng tulog ng lahat, pero nagbabantay pa rin sila Usopp at Chopper sa mga kalaban. Nang biglang dumilim ang kalangitan, saka may umatake sa kanilang barko kaya nagising ang lahat. Tapos nakita nila ang mga ito at ang isa ay kaagad na sinuntok si Luffy sa mukha. At kaagad na nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan ng ating mga bida at mga nilalang na hindi nila malaman kung anong uri. Nagising si Nami subalit sinugod siya agad ng mga ito. Nang makarinig sila ng isang sipol ay mabilis na umalis ang mga ito mula sa barko. Saka mula sa itaas ay nagpakilala si Breed na isa ring devil fruit user. At nakita nilang nakuha na nito si Caesar kaya natutuwa ang mad scientist. Sumugod ang bida ngunit sinuntok siya ng isang kung fu dugong na nakakagamit ng hockey. Saka tumakas ang lalaki at tumalon-talon ang kanilang barko dahil sa kagagawa ng mga alagad ni Breed sa ilalim. Pagkatapos ay nakita nila ang napakalaking barko. Ngunit nagplano pa rin sila ng paraan para mabawi si Caesar kaya ginamit nila ang submarine pero nag-aalala si Robin dahil 3 devil fruit user ang sumakay dito. Giit ni Chopper na kamukha ng mga malalaking rabbit ang mga ito sa Drum Kingdom kung saan siya nanggaling. Giit nilo na ito ay mga sea rabbit pero hindi daw dito ang tirahan ng mga ito. At kaya sumama daw si Chopper ay nalaman niyang napipilitan lang ang mga hayop na sumunod sa utos ni Breed. Pero naiinis ang reindeer pag tinatawag siyang isang raccoon ni Lo. Nagtungo ang tatlo sa isang malaking base sa ilalim ng dagat kaya naisip ni Lo na baka kuta ito ng kalaban. Pero sumigaw pa ang bida kung may tao kaya nainis si Lo. At nakita sa loob na napakalaki nito. Subalit nandoon pala ang lahat ng mga kalaban nila. Ngunit sa isang iglap ay hiniwa ni Lo ang mga ito. Si Chopper ay ginamit ang kung fu upang kalabanin ang dalawa. Si Luffy naman ay nakipagsantukan ng napakabilis sa isang kraken.
Natalo na ni Chopper ang mga kalaban niya, at si Luffy naman ay napatalsik na rin ng Kraken. Subalit dumating ang malakas na Kung Fu Dugong dahil nakakagamit ito ng Haki. Kaya nais ni Luffy na makipaglaban dito, kaya nagsabayan ng suntok ang dalawa. At nagawa naman ni Luffy na matalo ang Kung Fu Dugong. Nang maalala ng Dugong na si Luffy pala ang master niya na nakilala sa Arabasta Kingdom kaya bigla itong umamo sa kanya. Si Caesar naman ay ikinulong ni Breed dahil hindi pala ito nagtatrabaho kay Doflamingo. Dahil nais pala ni Breed na sa kanya magtrabaho ang scientist. Subalit ayaw naman pumayag ni Caesar kaya ginamit ni Breed ang kakayahan para mapasunod ito. Labis din na natuwa si Luffy nang malaman na ito pala ang Kung Fu Dugong sa Arabasta. Dahil dito ay muling nagsanay ang dalawa. Saka pinakita nito ang tatak niya sa katawan dahil ginagaya daw niya si Luffy. Dito ay tinanong na rin ni Law kung bakit ito nagawa nila Dugong. Kaya ikinwento ni Dugong na na-inspire daw siya kay Luffy kaya naging isa na rin siyang pirata at nag-adventure sa karagatan hanggang sa magkaroon ng mga kaibigan. Hanggang sa pumasok sila sa New World, ngunit isang araw ay nakalaban nila si Breed. Kung saan ginamit nito ang kapangyarihan sa kanila kaya wala silang magawa kundi sundin ang utos nito. Sa utos ni Breed ay agad na sumunod ang mga alipin nito. Saka lumabas ang kanilang master kaya natakot ang mga sea monsters. Nagpakilala si Breed na isang pirata. Tapos binato nito ng kakayahan ng tatlo upang maging alipin din sila pero iniligtas sila ni Chopper kaya ito lang ang nalagyan. Saka ipinag-utos ni Breed na atakihin ni Chopper ang dalawa. Dahil dito ay kusang nag-transform si Chopper ng beast form at nagsimulang atakihin ang dalawa. Giit ng reindeer na hindi niya makontrol ang sarili. Kaya aatake si Law pero pinigilan ni Luffy. Dahil dito ay nalagyan na rin sila ni Breed ng kakayahan nito. Kaya naman ang tatlo ay ang mga bagong nadagdag sa mga alipin ng lalaki. Hindi matanggal ni Luffy ang collar na nilagay ni Breed. Samantala pareho pa rin silang inaatake ni Chopper. Kaya tumapat ang dalawa kay Breed para masuntok ito pero pinigilan si Chopper ng lalaki. Nagalit si Luffy ngunit hindi niya rin masuntok si Breed dahil sa utos nito. Si Law ay hindi rin makaatake. Saka pinaupo sila nito na parang mga aso. Dahil ngayon ay mga alipin na lang sila ni Breed. Tapos nang makita si Chopper ay ginawa niya itong teddy bear. Saka ipinag-utos na ilagay sila sa kulungan na si Prism Stone. Dahil balak pala ni Breed na gumawa ng sariling kaharian. Hindi makatakas ang dalawa dahil sa si Prism Stone. Ngunit doon ay nakita din nilang nakakulong si Caesar. Dahil dito ay nalaman nila na hindi talaga tauhan ni Doflamingo si Breed. Tapos gamit ang speaker ay inutusan nito na humiga si Caesar. Dahil dito ay nakaisip si Law ng strategy. Saka ipinakita ni Breed ang reindeer na binihisan nito at tinawag na Chappie. Kaya natawa si Luffy sa kanyang nakita. Pagkatapos ay niyakap ni Breed ang cute niyang alipin pero nasugatan ito ni Chopper. Kaya naman nilatigo niya ang reindeer. At inutusan itong tumuwad. Dahil didisiplinahin niya daw ito. Kaya naman nilatigo nito ng paulit-ulit si Chopper sa harap ng kanyang captain. Saka sinabi ni Breed na hindi siya naniniwala sa pagkakaibigan dahil mga alipin lang ang kailangan niya para mabuhay. Kaya naman kailangan niya daw si Caesar para gumawa ng mga devil fruit na zone type. Dahil balak niyang gamitin ito sa mga alipin niya para makabuo siya ng army ng mga halimaw upang matupad ang kanyang pangarap na makabuo ng isang kaharian. Ngunit sinabi ng bida na hindi siya mauutusan nito kaya nagalit si Breed at kinuha siya ng letigo. Kalaunan ay napunta sila Luffy sa itaas dahil oras na daw para ipakita ni Breed ang kanyang kapangyarihan. Saka pinag-utos nito sa dalawa na patayin nila ang isa't isa pero bawal gumamit ng devil fruit. Kaya naman sinusubukan ng dalawa na pigilan ang kanilang mga katawan. Pero kalaunan ay sabay na umatake ang mga ito. Saka nagsuntukan ng dalawa dahil sa utos ni Breed. Hanggang sa masuntok nila ng malakas ang isa't isa. Ngunit nagpatuloy pa rin ang showdown ng dalawa dahil sa hindi nila mapigilan ang mga sarili. Napatalsik ni Luffy si Law. At sa pangalawang pagkakataon ay napatalsik na naman ito patungo kay Breed. Kaya dahil sa suntok ni Luffy ay nawasak ang tuntungan nito. Kaya naman umalis si Caesar pero hindi daw ito makakatakas kay Breed. Nagpatuloy ang madugong suntukan ng dalawa kaya hindi na kinaya ni Dugong ang nakikita kaya pumagitna ito. Dahil dito ay nilatigo ito ni Breed. Saka may nais itong sabihin. Ngunit dahil dito ay walang tigil siyang nilatigo ng walang awang lalaki. Pero nagmamakaawa pa rin si Dugong na tigilan na nito sila Luffy. Nakinig naman si Breed sa hiling ni Dugong. Pero pinag-utos naman ito kay Dugong na patayin nito ang dalawa. Kaya naman walang nagawa ang sea monster kundi ang sumunod kaya naiiyak ito. Tapos gumamit ng hockey at sinuntok ang ating bida. Saka hindi nito tinigilan ng dalawa sa pagsuntok dahil sa utos ng lalaki. Pagkatapos ay pinag-utos pa ni Breed na itapon ang dalawa sa dagat pero ayaw talaga nitong gawin dahil naaalala ni Dugong ang masayang alaala nila ni Luffy. Subalit walang nagawa si Dugong kundi ang sumunod kaya talsik ang dalawa patungo sa dagat at napaiyak na lang si Dugong sa kanyang nagawa. Pumalakpak si Breed sa ginawa ni Dugong. Umatake ito pero hindi natuloy dahil sa devil fruit ng lalaki kaya tinapakan ito. Saka nagtungo ito kay Chopper pero pati si Chopper ay sinapok siya.
Saka tinanggal din ng reindeer ang costume niya, dahil alam niya daw na hindi matatalo si Luffy ng mga katulad ni Breed. Kaya naman binalibag siya nito, tapos nilatigupan niya ang reindeer. Saka pinag-utos si Breed sa mga Sea Rabbit na patayin ang dalawa, kaya tumalon ang mga ito at sumugod pero sa isang iglap ay nawala ng malay ang mga ito. Saka nagbalik sila Luffy at Law kasama si Caesar, kaya pinag-utos si Breed na umupo ang dalawa na parang aso pero hindi na siya sinusunod. Dahil naglagay pala ng mga earplug ang dalawa kaya hindi na nila naririnig ang utos ng lalaki. At naisip daw ito ni Law dahil mula sa speaker ay inutusan ni Breed si Caesar. Kaya naman nagpanggap lang daw si Law na sumusunod sa utos niya upang makakuha ng tiyempo at mabawi si Caesar. Pero si Luffy ay nakokontrol daw talaga kanina. At nang mahulog daw sila sa dagat ay madali lang na ginamit ni Law ang kapangyarihan niya kaya sila nakaligtas. Samantala si Caesar ay nakita ang submarine nila Luffy. Subalit nakita siya nila Law kaya naman nahuli nila ito. Pinatay ni Breed ang ilaw. Pagkatapos ay nilagyan nito ng collar ang sarili at inutos din sa sarili na patayin sila. Kaya naman nagkaroon ng malakas na physical power si Breed at parang naging super science. Saka pinalutang ang kanyang mga alipin. Tapos ginamit ang mga kawawang Sea Rabbit na pang-atake sa kanila. At umikot-ikot si Breed saka binalibag ang isa kay Luffy kaya nawasak ang sahig. Dahil dito ay nagalit si Dogong sa ginawa sa kanyang crew. Saka bumangon ang mga tauhan ni Dogong dahil sawa na silang maging alipin. Kaya niyaya sila ng bida na tapusin si Breed. Kinuha ni Breed ang isang Sea Rabbit at pinaikot-ikot ito hanggang sa makagawa ng malaking tornado. Subalit naghanda ang dalawa sa kanilang pag-atake. Tapos nagtulong-tulong ang lahat ng mga Sea Rabbit upang pigilan ang pag-ikot ni Breed at nagagawa na rin nilang suwayin ang utos nito. Saka naman naghanda ng malakas na pag-atake ang dalawa kaya sabay na tumama ang kanilang mga kamao kay Breed. Dahil dito ay napatalsik nila ng napakalayo ang kalaban kaya natanggal na rin ang mga collar nila. Kalaunan ay nakita nila sila Luffy na may kasamang Dogong at sa ibaba ay dinadala sila ng mga Sea Rabbit. Pagkatapos ay nagpaalam na sila Luffy sa mga Sea Rabbit. Si Dogong naman na pinuno ng mga Sea Rabbit ay sinabing magpapatuloy pa daw sila sa paglalakbay sa New World. Hanggang sa magpaalam na rin si Dogong sa kanila. Ngunit nakipag-fist bump muna ito sa kanyang Master Luffy. Saka tinawag na ito ng kanyang crew kaya tuluyan nang umalis sila Dogong kasama ng mga kaibigan nito. Dumating ng dyaryo kaya kinuha ni Brook. Dito ay nabalitaan nila na umalis nga sa pagiging warlord si Doflamingo at bumaba na rin ito sa pwesto ng pagiging hari. Ngunit nakita din nila Luffy at Law ang mga litrato nila dahil nalaman na pala ang tungkol sa kanilang alliance. Ngunit nakita din sa dyaryo na gumawa din ng alliance ang tatlo pang mula sa Worst Generation. Ngunit sinabi ni Law na kailangan muna nilang mag-focus kay Doflamingo. Saka sinabi ni Law na sinunod ni Doffy ang kanyang gusto para lang mabawi si Caesar. Samantala naiwang nagtatanong ang mamamayan ng Dressrosa kung bakit bumaba sa trono ang kanilang hari. Kaya napakaraming tumatawag sa kanila sa Transponder Snail. Ngunit ang tawag lang ni Law ang sinagot ni Doffy.